Sa kanlurang bahagi ng Mimaropa, isang lalawigan ng tahimik na gumagawa ng malaking pagbabago sa serbisyong pangkalusugan. Kilala man ito sa natural na yaman at agrikultura, meron din itong kwentong dapat kilalanin, kwento ng dedikasyon, malasakit at serbisyong tunay na abot sa bawat sulok. Bagamat hindi kasing urbanisado ng kalapit na lungsod, patuloy ang Occidental Mindoro sa pagpapatupad ng primary healthcare at community-based programs. Sa mga liblib na barangay, matatagpuan ang barangay health workers na siyang tumutulong sa mga pangunahing nangangailangang medikal ng kanilang komunidad. Sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano, opisyal nang naisabatas ng sangguniang panlalawigan ang isang ordinansa na nag-institutionalize ng ACAG-Hub o Aking Kalusugan Ating Pangalagaan Health Unified Body Program na kilala rin bilang Special Ordinance No. 30 na nag-uutos ng mandatory presence para sa mga ACAG-Hub offices sa bawat district, provincial hospitals sa buong Occidental Mindoro. Sa ilalim ng ordinansa ng lalawigan, mandatoryo na ang pagkakaroon ng ACAG-Hub office sa bawat district at provincial hospital. Isang sistemang isinulong para mas mapadali, mas maging episyante at mas maging makatao ang serbisyong medikal. Tatlong level 1 at saka 4 na infirmary. So lahat naman yan ay nag-serve sa ating mga kliyenteng mga pasyente. At regular yan na mayroon tayong mga team ng mga doctors dyan. At sa patuloy na progresibong hakbang ng pamahalang panlalawigan, ay nagtayo ng isa pang ospital sa bayan ng Paluan na tinawag na Paluan Community Hospital o kilala rin bilang Paluan Medical Center. Ito ay bahagi ng malawakang programa ng probinsya para gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga liblib na lugar. Po sa pondo ng Kapitolyo yung unang first phase po nito. Kasi hindi po mag-uumpisa at susundan ng DOH pag hindi natin inumpisahan. Kaya inumpisahan po siya ng alam po kung hindi 30 million. Yung phase 1 po nito, 30 million. At yung phase 1, pinadesign po talaga natin na pwede nang mag-umpisa at lumipat sila kahit wala pa yung ibang facilities. Kaya nakadesign na gano'n. Sa inyo, ng mga nurse, ng mga doktor, andyan po maghapon, magdamag, nagtatrabaho, at puyat, pagod. Darating yung pasyente, may kasamang bantay na nagsisigaw-sigaw. Siyempre, hindi naman natin alam na talagang pagod na itong madadatnan, napapasigaw na rin. Pakiusap ko po ay haba-habaan pa natin ang ating PC. Talagang kasama po sa trabaho po natin yan. Naintindihan. Alam po ninyo, napakaswerte po ng bayan ng Paluan. Bakit? Mayroon po tayong isang gobernador na talaga po tumututok sa programa pagdating po sa pangkalusugan dito sa ating bayan at maging sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Kalusugan para sa lahat, yan ang layunin ng ACAG-Hub, libreng konsultasyon at gamot at pansamantalang matutuluyan para sa mga higit na nangangailangan. Pinagsama-sama sa isang bubong ang mga pangunahing ahensya ng Department of Health, PhilHealth, PCSO, Department of Social Welfare and Development at Red Cross. Ito'y para maghatid ng serbisyong walang patid sa bawat ospital na lalawigan. Target na benepisyaryo nito ang mga nasa marginalized sectors tulad na lamang ng senior citizen, person with disabilities o PWDs, four-piece beneficiaries, indigenous peoples, maging ang mga karaniwang individual na makikinabang sa streamline access. At sa tulong ng mga public-private partnership, unti-unting napunan ang kakulangan sa kagamitan at pasilidad. Sa buong taon, kailangan magkaroon tayo ng sapat na pondo para masustain natin yung mga pangailangan natin ospital. Maliban doon, kailangan din tugunan yung mga kakulangan. Sa ospital po kasi maraming bahagi ang kailangan nating bigyan ng atensyon. Isa dyan ay yung human resources.
So sa kanyang administrasyon, maraming bakante ang nafilapan. Dahil kung tutuusin talagang kulang na kulang po ang ating mga nagsisilbing mga kawani. So, pag-upo po ng gobernador natin ngayon ay finilapan niya yung mga bakante, dinagdagan niya yung mga ibang mga staff, lalo na po sa mga nurses, doktor at iba pa mga paramedical services. Bagamat may umiiral na rotational schedule sa hanay ng mga medical personnel sa Sebastian Hospital sa bayan ng San Jose, ay tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan na agad itong natutugunan upang hindi maapektuhan ang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Mga stigma na unti-unti, yes, yun talaga. Kaya nga may mga patawag din ng DOH, very supportive din naman ng DOH pagdating sa ganyan. May mga seminars, trainings and seminars sa mga health workers to address yung stigma na yun. Siyempre iba kasi talaga pag HIV, parang ano pag-usapan. Pero after siguro nag-follow up na lang, after mag-confirm na positive yung isang tao sa HIV, agad ba yung provincial hospital makapag-provide ng gamot like para hindi siya maging undetectable or... Ganito po kasi yan. Once na nakadetect kami, halimbawa, i-refer namin yan for confirmation sa HACL. And then, i-confirm nila. Once na na-confirm, meron po tayong available ES po. Ang no-balance billing policy ay mas naipatupad sa tulong ng AKAP-HAB. Wala nang kailangang bayaran ang mga kwalipikadong pasyente. Yung aking kalusugan, ating pangalagaan health unified body na tumutulong doon sa bill ng pasyente. Kung minsan basta kung lumalabas sila libre, gano'n. Pero yung iba naman ay talagang may limitation lang yung hospital kasi hanggang level 1 services lang yung kaya. Kaya pag hindi na kaya, dala na sa mga regional hospital. Para sa mga kailangang magpagamot sa labas ng lalawigan, may bahay kanlungan o halfway house na pansamantalang tirahan. Noong taong 2024, 2 buwan na nirahan dito si Rosalinda Luntok ng Barangay 7 sa bayan ng Mamburao. Isa lamang siya sa maraming natulungan ng programang AKAP-HAB. Po ay breast cancer stage 3 na. Ito po, nawala. Tinanggal na siya. Ngayon po, tapos na po ako sa chemo. Plus yung 18 cycle, yung sa opera, saka po yung sa yung sa radiation nga po. Ngayon na po, every 3 months na ang check-up po. Ang balik ko saan. Doon. 2 months ko doon na pagtira. Kasi libre na yung bahay, tubig, kuryente. Saka yung pagkain naman yun na lang bibili namin. Tapos hindi rin nakalimutan ng mga kababaihan. Dahil sa parehong taon, mahigit 1,200 ang nabigyan ng libreng gamot, laboratory test at iba pang women's health services. Mahalaga po para sa akin dahil malaki pong tulong ang naibigay niya sa akin para hindi po makapagbayad ng sobrang laki. Pero wala po akong binayaran dyan. Ano po yung problemahin yung mga pambayad na minsan po diba malalaki po dahil minsan di rin po kaya. Ayun, dun po lalapit na lang po sa AKAP. Para mas mapadali ang proseso na mahagi rin ng mga health cards ang pamahalaang panlalawigan. Sa simpleng pag-swipe, agad na matutukoy ang benepisyo ng bawat pasyente. Pang na ito ni Governor Gadiano na implementasyon ng AKAP-HAB via ordinance ay isang malaking leap forward para sa health service delivery sa probinsya. Mula dito sa Occidental Mindoro para sa EuroTV News, Catherine Landicho sumasaludo sa bawat Pilipino.